Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw. Si Jesus mingon siyang mga tinunan, apan sultihan ko kamo nga namati kanako, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usabang pikas. Kung adunay moagaw sa inyong kamisidentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhato nila nganha kaninyo. Kung maoray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nahigugma man ni atong nahigugma kanila. Ug kung maoray buhatan ninyo og maayo kadtong nagbuhat kaninyo og maayo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat maniana. Ug kung maoray inyong pahulamon katong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa. Kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga daotan. Busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katawo ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibubo sa inyong makamot kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. Daghan ang pagtulunan nga atong nadunggan nga hisutan sa atong Ginoo. Tuguti lang ko nga mukuha og usa ka linya sa iyang mga pagtulunan. Kaning linya nga nag-ingon, higugmaa ang inyong kaaway. Kani ato nagtuo ko nga logical consequence lang siya sa iyang sugo sa Dios rather nga second greatest commandment kamo ingon, love your fellow man. So gawnan na ko nga ang kaaway kay fellow man, so appeal siya sa higugmaon pero dili di ay. Human ko na-expose sa exorcism ministry in 2019, nakarealize ko nga doon na special nga rason, doon ay wisdom ang Ginoo. Nganong nanudlogod ang Dios si Ginoong Hesus nga higugmaon ang atong kaaway. Ngano man, tungod kay ang kasilag o hatred or kaligot-got sa atong kaaway, maoy makadala natog peligro nga mamahimutang under the control sa demonyo. Kay kini manggong kaligot-got, hatred o kasilag nga naa sa atong dughan nga usay wala na takabantay pero manifest sa atong mga binuhatan, usa siya ka portal or doorway sa demonyo dinhi sa atong lawas aron makasulod sila. So dili ganahan ang Ginoo nga naatay doorway. So mo na ingon siya, higugma ang inyong kaaway. Otherwise, magka-create og pultahan sa demonyo sa atong lawas. So mo na wisdom biyan sa iyang pag-ingon nga, higugma ang inyong kaaway. Now, kining kasilag, kaligot-got, murag pagdumot,
Mao ni doorway sa mga kabataan sa mga eskwelahan nga napanghitabo karon kanu kadungog nga naay mas posesyon. Kay ngano man sa atong kapanahonan sungugon ta, kasab-an ta sa atong mga maestra. Dili man na big deal nga naman kay sa atong bay kasab-an naman ta daan sa una. Latuson pag nila, bukbukon pag nita. Unya sa una og sungugon ta, okay ra man ta mo katawa matag-apel. Karon og sungugon sila, part naman na sa giingon nga buliing. Dili sila kahandol kay di man nato kasab-an na po sa atong bay. Wag ko maingon nga kasab pero ang punto na usay pahimangnuan nato ba para maligon ang bata sa una-una og sa binuhatan. So karon kay totally mura man nagidili na dakpo naman ka og mulatos ka sa imong anak. So mo nga mga bata karon dili ligon psychologically og emotionally. Kay dili naman wala sa maanad sa kinabuhi nga lisod. Ang ilang orientation kay ang kinabuhi sayon, hayahay. Ato sa eskwelahan mabuli sila. Ani kabuli nila kay sungugon sila, di sila kamamuhandol, na sila mga kaligot-got. So kasagaran sa among mga kaso nga mga junior high, senior high, mukalig ko sila moingon na sila nagdeliveran sakit ang dugang galisod ko ginawa. Ngano man kay na sila kaligot-got. Ug asa tong sala tuog po ang demonyo. Naman din hiya ang kaligot-got. So, muhuot gyud sila panahon sa exorcism. So, mao na nahitabo dito sa mga eskwelahan. Ug naay bata nga naay third eye, niya makakita siya malisang katong mga demonyo nga nagsud na sa mga dughan sa lawas sa mga bata noon, matrigger to sila mo nang naanay mass possession, connect na. So, mao na usa sa mga rason ngano nga daghang mass possession sa mga eskwelahan tungod sa hatred, pagbati, kaligot-got sa mga kabatunan karon nga gilisod og handol in taon unsang pag-process ng mga pagsungog or mga kasakit nga ilang nadawat sa ilang palibot. Now, ang hatred, kaligot-got o pagdumot, exactly maunay nagdala na ho sa aning ministry. Kay maunay kasinatian. Nakoy kanang sa una parokyano. So nasuon na akong pamilya. Kunya kanida siya ang iyang background giabandon siya og parents, both parents giabandon siya. Nya kay bata, damoy manalipod, nya kay tsuraan man ni siya, manang giabuso siya. Nya way manalipod niya kay damo may parents, luoy lagi. Nya dili kay giabuso lang siya kausa sexually. Daghan ba? Na-repeat ang maong pag-abuso. Di siyempre, pwede nang sukua sa iyang parents kay kung pa siya i-abandon, saan tayo mo proteher niya? Gibiyaan man siya totally. So, walay nanalipon niya, suko siya siyang parents, yung anong sinati niya ang maong dili maayong kasinatian, tungod lang kay way ginikanan nga nagproteher niya. Kunya, kining hatred kay, sa kunang gingon, doorway man na siya, ang nakakomplikate ani ang kaso kay kanang kining abusuhon ka makakos man na og trauma nato pag naisamad sa atong psychological nga aspeto sa pangunahuna kay traumatic man ang mong kasinatian nga abusuhon ka sexually. So naay trauma, niya kining trauma kay another doorway man. So duha na ang ligon nga agyanan gyud niya. Una kining mga biktima sa mga pang-abuso maka-create man na og pangunahuna nga hugaw siya. Ngano man kay gipuli-pulihan gud siya og abuso. So ang iyang unahuna is hugaw na siya. I-create depression sa iyang unahuna o pagkatao. So nahitulo, hatred, trauma plus kanang depression. So kining tulo, at least na siya aning tulo. Na usa ka adlaw ako mismo naka-detect ko nga murag lahi og personality. Lahi god siya attitude ba. Na wa pang ko kahibaw ato, pero yang nakahibaw ka akong gidasya og kanang psychologist kay aron matabangan luoy ka to kay nigawas naman ang gitawag og PTSD kana bitang og ako po'y nakaingon kay ingon mo siya, naba ko nagkakailangan psychologist. So, ingon ko nga, kanang, mangita ta. Wala po to sa ngunaw na ba, ng danghag na drugod mo ingkog. Wa ka ma-rape kanyan to.
So pagkadungog niya na, diya sa sasakyanan, mura magnamalik ang tanan niyang nahitabo post-traumatic stress disorder ba nga nahitabo niya atong dugay na kayong gitapigan niya sa iyang unahuna hingbalik ba ako'y nakaingon blessing ang duda po blessing po to sa Ginoo aron ma-address ang maong problema. So pag lisang siya ang muabuso niya kay na siyang atubangan sa iyang nakita niya ba kaambakon siya sa sakyanan ngano usa ka kiba mo kung sa kabuutan ang Ginoo na timing nga nagiyang gisakyan naagi og hump ba niya ang ga-drive kay wa makabantay sa hump di na ana ag katong moambak na ta siya sa sakyanan na ana man niya sa sakyanan kana may hump so napakog siya dito sa atop sa sakyanan pass out siya so mo tayo nakasave niya nga wa siya moambak sa sakyanan maingingon ta nga bisag ang Ginoo ang Dios mi-allow sa mga daotang panghitabo sa atong kinabuhi pero mangita pa siya pamaagi nga matabangan ta in fact sa laing usa ka dakong blessing nga iyang nadawat bisan sa iyang mga traumatic nga kasinatian nakabana siya og bana nga kinabuotanan ahong description is mas buotan pas pare so mura bag blessing pod gibawi sa Ginoo ang iyang kasinatian so mo to usa ka adlaw niya na bikil man siya doon ay nagpost sa Facebook ba nga kabarkada ra pod niya na mura tog na bikil-bikil sa tong grupo gisot ato nga beautiful but ugly past ang tanaw niya kay param to na niya so wa siya katuog for 2 nights niya mao to kahiring naman ko ni Father Darwin nga dili man siya at that time dili pa to official nga ng exorcist sa diocese wala pa man na mauso siya ray naghimog initiative atong panahon na nakadungog man ko kay nasiran man ko niya atong garitret me iya kung gisiran sa iyang bag-ong ministry di hinumdum ko magpa-blessing na lang ta mag-pray-over para pa-pray-over ta ni Father Darwin so gidana siya sa luon na kaning mga medyo binag-o progressive lagi ang among mga professors formators sa theology even sa philosophy di man kumuto og demonic possession. So, ang nahitabo siya yang bana dito sa kwarto dito sa rectory sa office niya dito sa loon. Niya ako dito ra sa gawas ka Facebook okay di man kumuto. Wa ko kay bag unsay buhaton ni Father Darwin niya ba. Ang ahong ginahuna nga pray-over ang gihimo ni kay deliverance man kay mao man po ang iyang ministry. Aron maayo ka kinahanglan ka i-deliverance una aron ka maayo mahiling. So, tataon na Facebook to sa gawas kadungom ko. Wala. Bazi mo to hanggida nganong murag laki maron. Di hingdagan ko. Pagabot na dito, ang bana diya sa wang kamot gahawid kay wild naman ka ato. Eternal pa nga poses diya. Kanya agduha ka mga bata-bata ni Father Darwin diya sa tuod itong bana niya ang dasawa tong duha ka bata-bata niya. Inghila ko kay nahinumdum ko sa mga tao nga dito pa ko sa ospital na assign as chaplain na mga ginikan mo dre ipalihog ra ko aning hong anak kay mura man og gisapian aga pong responses napasmura na siya maulian na lagi na so atong panahon na malik tanan nga mga response na sa una every time dunay mo claim nga nasapian nahinumdum ko nila na guilty ko marang inghila ko caught off guard ko atong sa ibuhaton wa po kay bagong saan pagtabang si Father Darwin at that time so tanaw ra ko tulala ko ato dapita inghila ko now ahong gihap og kapila si Father Darwin ga deliverance niya kay lagi dili pa sa exorcist atong nga time kapito na strong yun kayo, 5 ka 3 ka at least 3 yung doorway nga major nga mga doorway gusto dali mahandle strong kayo ang demonyo. I-recommend si Father Darwin nga adto mo sa Father Aster. Nana may exorcist ang talibon ato, dahil talibon. Ang ilang usa sa mga exorcist tuwa sa kugtong kandihay. So dito gidana mo dito mi sang banag yang pamilya ang giubanan. Na katulo si Father Aster nag solemn exorcism niya Domingo man so kara Domingo maadto mi nakaabot ikatulo nga deliverance ni or exorcism ni Father Aster niya wala lang gihapoy nahitabo kapito
Nya katulon ni Father Astim nga solim, wa gyud nahitabo iso kayo ang demonyo. Hangtod nga human sa third session, ingon si Father Aster nga atong aging mga adlaw di ako'y gideliverance nga eskwelahan kay naalagi mas posisyon po yung deliverance sa eskwelahan. Sugod siya alas 8 sa gabi na human siya launa sa kadlawon. Kay ingon si Father Aster nga di man go kumuhawa og dili mo luag ahong dughan kay ambot unsa nang gift pa nang naniya nga ma-feel man niya nga naay demonyo so o di mo luag iyang dughan di gyud na lunan. So mo toy nahitabo, mo toy gi-share niya. Pagkadungog sa among pasyente katong victim ingon siya nga basin og makatabang nga i-deliverance sa ilang bahay kay siyang kasinatian og moadto siya gawas labi na kato sa mall okay man niyang mode. Pero kung uli siya sa ila, gusto siya mapatay og tao, ma-change ang iyang disposisyon ba. So, gaduda siya nga nazoy, gapudo silang bay. So, mo ito nahitabo. Domingo man to, third session, ini si Padre Aster. Sige, Padre, ako giingnan, pananghid atong Paris-Press atong dito sa inyong Paris-Press. Na, manha ko ni Kamartes. So, pagka Martes, abot si Padre Aster o ang iyang mga ang iyang team, members ang team. Pagsugod niya deliverance, so diha po ko. Pagsugod niya deliverance, wala pa to. Aning palibot sa bahay, wala pa. Among gipalingkod, kaya matumba. Pagsaka na mo dito sa atik, gauna, wahiman ko, ako'y tigla, una ako'y hidhid og oil. Unya, kapag ato na sa taas, ako nagakubot sa, pag-abot lang sa taas kay, galing ko na to siya sa ramisa, wag ko to hilabtian na mo. Sige na magsuka. So ang wala ma-produce sa 7 deliverance sessions with Father Darwin o sa 3 sessions ni Father Aster sa exorcism na accomplish sa pag-deliverance mo sa bahay. Pag-abot dito sa atik, di kapuzo ang mga demonyo. Katong kuhaan niya dito sa atik. So, sa akong kapungot, kay limang kag, sige mig balik-balik sa loon, sige mig adto-adto sa kandihay kog tong kako magadag asin. Yeah, kanang atik bitaw nga dili purely nga Pinoy ana kana bang sa atopra nya habog nga asay hayhayan nila og mga nilabhan na di man ka makalakaw ato kay na may bahang babag-babag basig mabuasot ka. Di ang gihimo dagko bitaw guys. Sa kapungot ba ko naara man di mo ni demonyuha mo ha. Basta lagi sa taton ng labay makadungog ko nga musagit ang babay to sa bus kay gawas magud ang demonyo ang laway. Kay bab tatang mao nay usa sa mga manifestation nga gawas ang demonyo pang is paglaway og sticking nga puti. So pertizon hang dang kalipay dang pungot-pungot dang kanang pahuwas ba marko gakatarsis ng kapungot nila nga giago-ago mo nara mademo dire. So oto nahitabo tungod adto baling usang oras gyud siya nga sinuka niya. Why loto bago ko siya gakaon before me niabot si Padre Aster bago to siya gakaon wag loto hingawas pero slaway. Namo to nga human ato nga hitabo kung mato na ni Father Darwin, nasuka na siya. Balik nga po may Padre Aster, anig exorcism, suka na siya. Nya, karon, lapas ko mga usang tuig kapin. Kaya nga naman kay lisod ba ya ihil ng hatred? Okay, ko na depression o kanang trauma, kanang hatred kay kusog mo na siya. So, dugay ang proseso na in fact, abi na kog okay na kay bitahan ako siya kaayo kumpara atong sa una. Dahil ikasanga kay kanang sige po siya gatog mga lugar nga kahoy, nga menteryo. So say basig kakita ang demonyo nga abri pa man yang doorway so mas manood pa ang uban. So mao na usahay mo suggest ko niya nga mag-deliverance ta. Usahay po muto patuo, usahay po dili. So mo nang giobserbahan pag nakaron kay naapoy balatian nga nahitabo. So in other words, ang ahong kasinatian nga nagdala na ho nga mo appeal ko aning ministry sa exorcism giagi og dili maayo nga kasinatian ba kanang makapungot, makatraumatize, kana bang dili something pleasing or pleasant or kanang komportable nga mga kasinatian kundi murag lisod. So para naho nahitabo nga mura og tinuo tong giingon nga God writes straight
through crooked lines. So mao ni mga panghitabo sa atong kinabuhi nga mura og ang Ginoo dunay gusto nga himuon nga maayo sa atong kinabuhi pili paagi niya og dili maayo nga kasinatian. So I hope mao po nay maka-relate mo nga naapoy mga kasinatian nga dili maayo sa inyong kinabuhi. Ayaw lang og ka depressed dayon or ka luya. Nga naman basig pamaagi na sa Ginoo aron maduol ta niya. Kay ug atong hunahon ang pagtulunan sa Ginoo nag-ingon man nga ang musunod niya kinahanglan mapasan siyang cross. So kini atong cross daghan, dili kay cross nga literal. Kanang daghang gi-symbolize ang cross sa atong kinabuhi. Mahimong atong bana nga murag busagon, atong asawa nga busagon pod, mga anak ginikanan, kaha trabaho na to nga doon natay mga kalisdanan. So tanan nga makakakos nato og stress, pwede na nato nga i-consider nga cross. So naingon tang Ginoo, dili siya to maingon nga kanang para sa Ginoo bas magampo siya amahan ko og mahimo kuhaan ay pero og di mahimo matuman imong pagbuot. So ingana nga attitude ba dili kay mangluod ta dayon kay natay problema sige tagampo sige tagrosaryo gitagaan mo kanimo problema Ginoo. Kalimutan nga ang pagsunod sa Ginoo kung gusto ta in other words kung gusto ta og makasud sa langit moagi gyud ta og kuros. Walay pagsunod sa Dios, pagsunod ni Kristo nga hayahay ikuros man. So mo na nga og naatay mga kuros sa kinabuhi atong gakson ingnon atong Ginoo Lord kanang tagay ko og kaligon nga bisag lisod ni tagay ko kaligon aron mapas-an ho ang kabugat ni ining mao nga kuros. So I hope nga nakatabang to sa atong pamalandong kabahin sa pagigugma sa atong kaaway nga gisulti gitudlo gyud sa atong Ginoo kay nasayod siya nga ang dili mahigugma sa atong kaaway, magtanom, magkaligot-got, kapungot, o kasilag sa kasing-kasing nga mamahimong agianan sa demonyo sa atong kinabuhi. Otherwise, og di ta mahigugma, alaot yun ta, kay ma-under sa control man kita sa demonyo. So, kanunay ta nga magampo, nga unta ang Ginoo, kanunay nga muligon o mugiya ka nato sa atong pagkasumusunod sa atong Ginoo.